Ating sambahin ang Diyos. Ating siya papurihan. Hallelujah! Can we say praise the Lord, mga kapatids? Praise the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Oh, we commit everything to you, Lord, sa umagang ito. Aming inihahandog ang aming mga buhay minsan pa na isang mabangong handog, isang mabangong samyo sa iyong harapan, Panginoon. Lord, tanggapin mo ang aming mga papuri at pasalamat dahil ito'y para sa iyo lamang sa araw na ito. Because you're worthy of all praise and honor, hallelujah, and thanksgiving. Ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng bagay, O Diyos. Hallelujah. Panginoon naming Diyos, muli minsan pa kami ay nagpupuri at nagpapasalamat. Tunay, wala kapantay ang iyong kabutihan sa aming buhay, O Diyos. Walang kapalit ang mga bagay na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Panginoon, hayaan Panginoon na sa araw na ito ay makapaghandog kami ng malaya sa aming mga puso at kaluluwa, O Diyos. At walang bagay na nawa makapigil sa aming mga tinig, O Diyos, na papuri sa iyo. Dahil napakasagana ng iyong ginawa sa buhay namin, O Diyos. Napakadakila ng iyong mga ginawa. Mula pa noon hanggang ngayon, O Diyos, mula sa panahon na ikaw ay nakalukluk sa iyong luklukan, before the time began, Lord God, ay meron ka ng inisip na mga buting bagay, meron ka ng mga planong mabuting bagay, O Diyos, na iyong pinanukala ayon sa iyong layunin, ayon sa iyong kalooban, O Diyos. And everything, O God, ay nailagay mo sa ayos. Hallelujah. For all things work together for our good. To those who love God, sa uling mga araw na ito. Kaya Panginoon, hallelujah, wala kami may dadahilan, kundi aming sasabihin ang iyong kalwalatian, O Diyos. Maraming dahilan, O Diyos. Maraming mga kadahilanan upang kami ay magpasalamat sa iyo. For you have been so good to us, Lord God. Napakabuti ng iyong mga pangako, ng iyong mga salita, O Diyos. Ikaw ang nagsabi, 2-3 nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nandyan gagawa sa kanilang kalagitnaan. At narito, O Diyos, ang iyong mga pinili, ang iyong mga hinirang, hallelujah. Before the time began, ay nakita mo na ang bawat isa. Oh, tama ang sinabi ng awit, wala kaming maililihim sa iyo, O Diyos. Dahil bago pa man kami limitaw sa sanlibutan ito, nakita mo na ang aming mga buhay. Kaya sa umagang ito, hayaan, O Diyos, na may balik namin sa iyo ang pinakamasarap, pinakamainam na mga papuri at pasalamat. Salamat sa iyong pag-iingat sa aming mga buhay, sa nakalipas na mga araw, O Diyos. Napakarami nang nailagay sa panganib ang buhay at maraming naman nasawi. Hallelujah. Lord, maraming lumuluha, maraming nalulungkot at lumbay sa mga panahon na ito. Pero nandito kami, nagagalak sa iyong banal na presensya. Hindi kami masaya, nagagalak dahil maraming napahamak. Nagagalak kami dahil ang Diyos namin ay buhay. Dahil ikaw ay may pangako, hindi ko kayo iiwan, ipapabayaan man. At sila na tumatawag sa aking pangalan ay hindi mapapahiya. Hallelujah. At hindi mo kailan pinahiya ang bawat isa. And that's why sa umagang ito, O Diyos, kami ay magupuri at magpapasalamat sa iyong kabutihan. Luwalatiin ka sa iyong mga gawa, sa iyong mga kabutihan, O Diyos. Salamat sa buhay na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Salamat sa kapayapaan. Salamat, O Diyos, sa isang matiwasay na mga araw. Habang kami ay dumadaan sa maraming trials ng pagsubok, O Diyos. Hallelujah! Kung paano ang natural na mga bagyo ay gumagawa ng may kasiraan, pagkawasak ng maraming mga bagay. Lord, ganyan ang mga trials sa buhay ng mga tao, O Diyos, na walang pananampalataya. Pero salamat, binigyan mo kami ng pananampalataya, O Diyos, na sa magitan ng aming Panginoong Yesus, kami ay nagtagumpay. Hallelujah! At ang bawat isa ay ginawa mong higit pa sa mapagtagumpay. Kaya sa umagang ito, we will give all the praise and honor to you, Lord God. At sa iyo nawa, O Diyos, minsan pamauwian lahat ng bagay, kalakip ang mga salita mo na aming pupuntahan, mababasa at mapapakinggan, Panginoon. Tanggapin namin ang may pananampalataya, O Diyos, at patuloy ka magpahayag, magpaunawa sa iyong mga dakilang plano, O Diyos. Hallelujah, na hindi matatapos ang mga panahon na ito na hindi mo na mangyari ang lahat ng iyong sinalita, Panginoon. At lahat kami ay isa sa iyong piling, sa iyong presensya. Sa mga araw na ito na nalalabi na, Panginoon, sa mga nalitirang mga panahon pa, O Diyos, ikaw ang nangako, Panginoon, na muli mong babalikan ang iyong nobya, ang iyong iglesia. At kami ay isa sa iyong kaluwalhatian, O Diyos.
Katulad ng sabi ni Apostol Juan, O Diyos, na kami ay magiging katulad mo, Panginoon, na nasa maluwalhating kalagayan. Kaya Panginoon, sumasampalataya kami na totoo ang iyong mga salita, na ikaw ay Diyos ng katotohanan sa uling mga araw na ito, na walang salita, Panginoon, na maaring, hallelujah, na makakitaan ng aninuman ng pagbabago sa iyo, Panginoon. At tunay ikaw ay nanatiling tapat at dakila sa iyong mga salita. May you bless once again your word. Pagpalain minsan pa ang aming mga sidlan, ikaw magpuno sa bawat isa. Punuin mo kami ng kagalakan, nag-uumapaw, Panginoon, ng kagalakan sa aming mga puso. Punuin mo ang aming mga buhay ng kalakasan, ng mga pagtatagumpay sa mga panahon na ito. May you bless every one of us, Lord. Bawat isa, mula sa iyong maliit na lingkod hanggang sa bawat bahagi ng iglesyang ito, Panginoon, ay aming madama minsan pa ang kapangyarihan, ang kalakasan ng iyong mga salita. Lord, hallelujah. Pangyarihin mo ayon sa iyong mga pangako, ayon sa iyong mga salita, O Diyos. Hallelujah, na kami ay isa lamang sa iyong harapan, bonded by your word, by your love, O Diyos. Kami ay tinali, Panginoon, sa magitan ng iyong pag-ibig. Hallelujah. At kami patuloy, O Diyos, na maghahandog lamang ng mga papuri at pagsamba sa iyo hanggang sa mahuling bahagi ng gawain na ito, Panginoon. Hayaan ikaw ang aming may taas, madakila. Lord, kung mayroon ka nakita ka namang mga pagkulang, ay humingi kami ng tawad minsan pa, O Diyos. Patuloy mo kaming linisin ang iyong mga salita. Patuloy kami, O Diyos, ayusin ang aming mga buhay. Patuloy kami makalakad na may pagtatapat sa iyong mga salita, O Diyos. Bayaan kami, Panginoon, na patuloy na maihandog na isang mabangunan samyo sa iyong harapan. Ang buhay na ito na iyong pinagkaloob sa uling mga araw. Kaya salamat, minsan pa, at sa iyo namin maingat lahat na ibinabalik sinasauli ang lahat ng kaluwalhatian at kapurihan, ang buong pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Everybody say Amen. Amen. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Purihin siya sa kaniyang kabutihan. At bawat saan, malayo mo na makaupo. At sa mga musician, nag-request ako ng song, di ba? So awit muna ako. I just want to sing the song, yung Something Keeps Holding Me, isang awit na napakaganda ng mensahe. Bigyan niyo lang ako ng konting time to sing this song, isang kagalakan na may handog sa Diyos, ang awit lyrics, brother, sa biyaya ng Panginoon. Sino pinagpala ng Diyos sa nakalipas sa mga araw, mga kapatid? Salamat sa Diyos na nag-ingat at nag-save, nag-preserve ng buhay ng bawat isa. Gusto lamang umawit, mga kapatid, sa napaka-inang na awit bago tayo pumunta sa mga salita ng Panginoon. Trials of this world was getting closer. The pull I felt was more than I could bear. And I was on the verge of giving over. And the strength within myself just wasn't there. Something keeps holding me. Every day I see, yes, it's helping me faithfully to overcome my trials, guiding me constantly, giving me victory. Yes, Lord, it's a reality, 'cause something keeps holding me. Now Satan laid before me his temptations of his desire to steal away my faith. Yes, hallelujah. Oh, but I have found inside the revelations, the strength I need to keep me in this grace. Oh, something keeps holding me. Every day I see, yes, Lord, is helping me faithfully to overcome my trials, guiding me constantly,
Yes, Lord. Giving me victory is a reality. Yes, amen, Lord. Something keeps holding me. Ating ulitin lahat ang chorus. Oh, something keeps holding me. Every day I see He's helping me faithfully to overcome my trials, guiding me constantly and giving me victory is a reality. For something keeps hold for the last, hallelujah, hallelujah. Something keeps holding me. Every day I see, yes, oh Lord, hallelujah, me faithfully to overcome my trials, guiding me constantly and giving me victory. Is a reality, is a reality. For something keeps holding me. Is a reality, is a reality. For something keeps holding me. Purihin ang Panginoon. Ating palapakan ng Panginoon. Hallelujah. Ako'y sumasampalataya na kapag ito'y nakita natin at na hayag sa atin, walang araw na hindi tayo magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon. Ang Diyos, ang ating kanlungan, ang Kanyang biyaya, ang siyang ating gabay sa araw-araw, at ang mga salita ng katotohanan ng ating nilalakaran sa uling mga araw na ito. Sino magpapasalamat sa umagang ito sa mga biyaya ng Panginoon? At minsan pa ating nakita sa nakalipas na mga araw na marami na naman ang pinaluha, pinadumbay ng bagyo. At wala pang naimbento na makagamitan para pigilan ang ganitong mga bagay. Ang tanging magagawa ng tao ay magbalik ng pasalamat sa Diyos at kumilala sa kalooban ng Diyos. Kaya mapalad pa rin ang bawat isa, tayong lahat sa umagang ito, sa kabila na of course, maaaring may ilang mga kapatid na damay din, na naapektuhan ng bagyo sa nakalipas. Gayunpaman, sa lahat ng bagay, sabi nga ng salita ng Diyos, tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Praise God. Sa magandang umaga, pagbati sa inyo lahat, at hindi ko alam kung dumating yung bisita. Dumating ba? Wala. Yung chinat sa akin ni Pastor Abraham, Sister Milka. Okay, ilan po kayo? Tatlo. So ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Panginoon, pag-ingat sa inyong pagpunta rito. At kahapon yata yun, or yes, kahapon ay nag-chat si aking bayaw, Pastor Abraham, na kanyang pinsan ay atin sa ating gawain dahil nagbakasyon sila sa Manila. At salamat sa biyaya ng Panginoon at nagala kami na maka-fellowship kayo, ikaw, Sister Milka, at ang iyong mga kasama sa araw na ito. At hindi ko alam kung ano yung, kung kailan kayo babalik sa Bacolod, ang Diyos ang mag-ingat sa inyong biyahe, pabalik sa inyong tahanan. So, this morning, naalala ko lang, gusto ko siguro i-remind ko na lang din, bago makalimutan, meron tayo palang gagawin na pledging mamaya, no? Para sa ating anniversary this coming December. So I will try na mabigyan ng enough time mamaya para sa ating pagbubuo ng ating bahagi para sa pledge sa ating nalalapit na church anniversary. At meron ding children's meeting mamaya, general meeting ng children's ministry. So aking advice na huwag tayong mawala lahat na bahagi ng ministry na ito, including yung mga nag-decide na mag-focus sa music ministry. Di ko alam, may plano yata ang ilan na bigyan kayo ng isang pasalamat bilang a part of the ministry. Okay, so and the rest, mga kapatid, ay magkakaroon tayo ng ilang mga siguro announcement na lamang
sa dati ng mga Sunday bago dumating ang ating anniversary. So we have more or less 1 month to prepare. 1.5 months. Oh, yes, 1.5 months to prepare para sa ating anniversary. At this coming Tuesday, ay magkakaroon kami ng meeting din ng mga pastors para naman i-prepare ang fellowship, joint fellowship this coming December din, bago mag-end ang year. At pag-usapan yung venue, yung date, at kung kailan gagawin, kung saan sasagawa itong fellowship. So, sama nyo kami sa prayer, ilang mga pastors. Tinawag na lang ni Pastor John na Fellowship of the North. Actually, 4 na churches lang tayo na magkasama-sama sa time na yan. So, yung sama sa prayer. At sa ating bangsa, at siguro ay akin na lamang bibigyan ng ilang mga summary ang ating mga napag-usapan last time. So hindi ko na kayo patayuin para mag-save ng time. Let's open our scripture in Philippians. Ilan dito ay ating nang nabasa, but puntahan natin ang ilang mga bagay pa para sa ating paksa sa umagang ito. Ephesians chapter 1, verse 1 to 4. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints who are in Ephesus, and faithful in Christ Jesus. So ito mga binabanggit ni Pablo ng mga saints, mga banal, na nasa mga Ephesus ay isa sa mga chosen din ng Panginoon. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Can you say amen sa Word of God? Sa 2 Thessalonian, yung binasa na rin natin last time. Siguro basahin ko sa Tagalog. Sabi dyan sa verse 2 Thessalonians 2 verse 13, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula, sa ikaliligtas, sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. So yung ating pagsampalataya sa salita ng Diyos ay may kinalaman po yan sa pagkahirang. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kalwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Once again, say amen sa mga salita ng Panginoon. Ang Diyos ang pala ng kaniyang mga salita. At ating paksa ay connected pa rin sa ating mga nakalipas na gawain at hindi ko na ito nilagyan ng mga part, kundi akin na lamang connect sa mga mensahe sa nakalipas. Ating paksa is about called o chosen and called. Pinili at tinawag. Ating subtitle, Called to Obtain the Glory of Our Lord Jesus Christ. Are you chosen and called, mga kapatid, sa ating panahon? Sino sa atin ang masaya? Sino sa atin ang nagagalak? Ako pala, Panginoon, ay bahagi sa iyong mga pinili sa huling mga araw. Isang napakasarap ng mga salita ng Diyos. Kung ito'y ating nanamnamin, kung ating itong maunawaan, ay makikita natin napakapalad ng mga taong ito, napakapalad ng mga taong ito na tinawag sa huling mga araw. Now, meron tayo minsan appreciation na ginagawa o pagpapahayag, being grateful sa biyaya ng Diyos. And last Sunday ay ating subtitle, kung paano natin na-appreciate how we appreciate this mystery. Because napaka-inam na makita at mahayag at maunawaan natin kung gaano kalaki ng biyaya ng Diyos, kadakila ng pag-ibig ng Diyos, kung gaano kaganda ang mga plano ng Diyos sa mga panahon na darating. At sa tayo sa tumanggap ng biyaya na ito, kaya meron tayong minsan pagpapahayag na
Wala tayong mabigkas na mga salita sa pag-ibig, sa biyaya ng Diyos. But we can only say it is amazing. It is amazing grace. Isang kamangha-mangha na biyaya ng Diyos. And try to explain, mga kapatid, sa inyong mga damdamin ngayon, sa inyong mga buhay, paano ninyo ipapaliwanag ang biyaya ng Diyos sa inyong mga buhay. Paano ninyo ipapahayag, paano ninyo ilalarawan o bibigkasin. Because ang kaligtasan ay individual, hindi tayo maaring sumabit lamang sa kanino man at ibase at maging depende sa mga tao ng Diyos na nagpapatuloy sa pananampalataya. Lagi namin sinasabi sa inyo, tayong lahat ay mayroong kanya-kanyang personal experience. So hindi tayo sasabit lamang, hindi tayo kakapit lamang o magtitiwala lamang sa naunawaan ng iba. At sa inyong mga kinaupuan ngayon, kailangan nyo maging expressive sa Diyos. Kailangan nyo maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay, maging appreciative sa lahat ng bagay, because God chose you sa huling mga araw. The Lord chose these people, this church. At kung ating titingnan ang mga nangyari sa ating panahon, sa mga so-called churches, iglesia na nalitawan sa ating panahon, at totoo na mahabag na lamang tayo sa kanilang mga kalagayan because kung paano tayo noon ay nadaya rin at sa biyaya ng Diyos ay tinawag, ngayon ay nakikita natin na ang mga taong ito na nasa ganung kalagayan ay kahabag-habag sa harapan ng Diyos. Katulad na lamang ng grupo ng KOJC, nakakalungkot dahil ang mga tao ay masyadong nagtiwala sa tao. Di ba? Ngayon ay naharap sa patong-patong na kaso. At kung kayo ay sumusubaybay, nung last Thursday yata yun or Wednesday ay nagkaroon ng hearing. At pinlay ni Senator Riza ang voice, ang recorded voice ng so-called appointed son. At nakakakilabot because siya ay nagbabanta. He's threatening the life of yung mga member nila na tumitiwalag sa kanilang grupo. Pero hindi iyon ang pinapakita ng Scripture. At mamaya ititingnan natin how blessed you are, a chosen people, pinili ng Diyos sa 5 araw dahil nga ating tinignan last time, tinanggihan ito ng bayan ng Israel. Ating puntahan sandali ang Romans chapter 9. Pero bago yun ay nabasa na natin last time na sabi sa Romans 11 verse 7, ang Israel ay hindi nila nakita, nakuha ang kailang hinahanap, but sabi doon, the elect. So gusto ko lamang i-quote mo na ito, Romans 11:7. But the elect have obtained it, and the rest were blinded. At ganoon din naman ang nangyari sa ating panahon. Maraming hinahanap ang kabutihan ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos, ang mga salita ng Diyos by their own works. They seek by their own works, by their own intellect minds. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, but the elect, the chosen, have obtained it. So may mga pinili lamang talaga ang Diyos na siyang makakakuha, magkakamit ng mga bagay na ito. So puntahan natin ang Romans chapter 9. Ilang mga bagay na gusto ko lang din bigyan ng pansin. Romans 9 verse 1, I tell you the truth in Christ. I am not lying, sabi ni Pablo. My conscience also bearing me witness in the Holy Spirit that I have great sorrow and continual grief in my heart. Dahil yun sa nangyari sa kaniyang mga kababayan ng mga Hudyo. For I could wish that I myself were accursed from Christ for my brethren, my countrymen according to the flesh, who are, sabi dyan ni Pablo, Israelites, to whom pertain the adoption, the glory. So pansinin niyo mabuti mga kapatid, ang mga pangako nito ng Diyos na tinanggihan ng bayan, the covenants ay para sa kanila, the giving of the law, the service of God. Kung pag-uusapan ng mga paglilingkod, ang mga gawa ng Diyos sa kanyang kaharian, and the promises.
of whom are the fathers and from whom, according to the flesh, Christ came, who is over all, the eternally blessed God. Amen. So pinakita dyan ni Pablo ang nakalungkot na nangyari sa kanyang mga kababayan, ng mga Israelites, pero wala siyang magawa because tinanggihan ng mga tao ang biyayang ito ng pagsusugo ng Diyos ng kanyang bugtong na anak sa magitan ni Kristo as their Savior, as Christ for them, sabi ng ating binasa. Pero pagdating sa verse 30, sabi diyan, what shall we say then? Romans chapter 9, verse 30, that Gentiles who did not pursue righteousness have attained to righteousness. So tayo na ngayon na binabalingan dito ng biyaya ng Diyos. Even the righteousness of faith. But Israel, pursuing the law of righteousness, has not attained, hindi nakaabot to the law of righteousness. Ang law of righteousness ay tinutukoy ang sa umagitan ni Kristo. Sabi diyan, why? Because they did not seek it by faith. But as it were, by the works of the law, for they stumbled at that stumbling stone, as it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone, it is the Lord Jesus, and rock of offense, and whoever believes in Him will not be put to shame. So pinakita dyan ni Pablo ang pagbaling ng biyaya ng Diyos sa mga Gentile people ng Diyos na kaniyang pinili din, hinirang sa kaniyang kaisipan. At pinakita ni Pablo na ito yung nangyari why Israel did not obtain the promise. At alam natin, napakaraming promise ang Diyos. Maraming pangako na sinalita ang Diyos na para sa bayan na ito. Pero dahil sila tinanggihan ang Kristo, nabaling ang biyaya sa Gentile people ng Diyos. Sa atin, sa inyo, sa bawat isa. At ang sabi ng ating binasa, because they did not pursue it by faith. So ito yung susi para makuha ang pangako ng Diyos. Kailangan mong hanapin ang pangako ng Diyos by faith. Huwag mong pilitin sa iyong sarili, huwag mong pagsikapan ng iyong lakas at kaisipan. Believe at ang Diyos ay may magagawa. Because in God, all things are possible to those who believe. Kaya nga ang nakalipas na mga nangyari, bagamat minsan iniisip ko, pwede naman sana tayo maggawain ng Wednesday, pero for the sake ng kaayusan at huwag na tayong mag-isip na baka ma-cancel or maghihintay pa tayo ng mga announcement at hindi rin naman maganda ang panahon. Para sa akin, ang all things ay pinangyayari ng Diyos. Whether tayo ay nandito sa loob ng gawain o nasa bahay, kapag ang ating puso ay tama sa harapan ng Diyos, tayo ay laging mauuhaw sa Kanyang presensya. Ma-cancel man ang gawain, pero meron tayong pagkakataon pa rin sa ating mga tahanan to meditate, para magpuri, magpasalamat. Because sabi nga ni Pablo, kailangan natin i-respect ang authority sa lupa. Kaya tingnan nyo, yung mga ayaw lumikas, mga malitigas ang ulo, ano pa ba pwedeng sabihin? Sinasabi nila na, sanay na kami rito at ilang beses na nababa, ilang beses na ganito. Pero hindi natin alam ang mga pwedeng mangyari. Kaya nga yung mga balita sabi, first time lang ito nangyari, hindi namin inasahan. Yun na nga eh. Kapag ang balita ay nagsabi na maglumikas, pumunta sa isang safe na lugar dahil mayroong mga possibility, then so be it. Pero hindi na tayo magmamalaki sa ating sarili na tayo ay matagal na rito, matagal na tayong hindi natin ito naranasan before. At gayon din naman sa pananampalataya, kailangan nating magpatuloy sa pananampalataya. We must obey kung ano yung sinasabi ng Espiritu ng Diyos ay lumakad ng nagtatapat sa mga salita ng Diyos at huwag na tayong magmalaki sa ating sarili. Magtiwala sa mga bagay na gagawin ng Diyos. Kaya dyan, sabi dyan, only the elect will obtain it. So yung mga nagsikap, hanapin ang mga pangako ng Diyos by works. Kaya nga, hindi po sa pamamagitan ng pagiging mabuti at mabait, na hindi tayo masungit na tao, hindi tayo supladong tao, wala tayong minumura, wala tayong sinumang sinasaktan. But only by the grace of God. Lahat tayo ay makakatayo by the grace of God.
How many churches na sa panahon natin ngayon ang naglitawan? 10 years ago, parang nasa 38,000 lamang ang mga denominational churches sa ating panahon. Pero tinignan ko ang latest na update ng status ay nasa 45,000 denominations globally. At nandyan yung mga malaking mga iglesia, Pentecostal, Presbyterian, Lutheran, Baptist, Methodist at marami pang mga iba. Pero ang sabi ng Scripture, only the elect have obtained it. Hindi sinabi ng Scripture, only the church, this church. But only the elect, ang mga hirang lamang ang siyang makakakita at makakaunawa ng mga plano ng Diyos. Not only this church. Kaya ngayon mga iglesia na nagmamalaki kung wala kayo, hindi kayo sasanib sa amin, ay wala kayong kaligtasan. No! Tayo ay pinalapit ng Diyos in Christ. Hallelujah! At kung wala siya, ay walang kaligtasan. Kaya nakakalungkot, sabi ko kanina, nakakalungkot ang mga tao ay itataya ang buhay nila because sa kanilang pastor na self-proclaimed, na umaharap sa maraming mga kaso. At kung inyo mapapanood, mga kapatid, maririnig yung audio file na yon na recorded. Mapapailing kayo, masasyak kayo. Because talagang words doon ay papatayin ko kayo, sabi niya. So excuse me sa word. Na hindi kayo makakalabas ng buhay. Yun yung mga term na ginagamit. Pero hindi yun ang pinakita ng Scripture. Sabi nga ni Pablo, wag niyong, tawag niyan, merong isang uri ng gospel na ibang ebanghelyo. At ito yung kumalat sa marami sa ating panahon. Maraming nadaya, sabi nga ni Jesus, many shall be deceived sa huling mga araw. Pero salamat sa umagang ito, kasama ko kayo na nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos. Isa tayo sa hindi nadaya ng panahon na ito. Mayroong salita ng Diyos, mayroong pagtawag na ginawa ang Diyos sa huling mga araw. That's why, sabi nga Panginoon, hindi lamang kami basta pinili mo. We're not just chosen people, but we are called. Hindi lamang tayo basta, maganda rin tingnan minsan na makita na tayo ay mga pinili. Sino sa umagang ito ang mayroong ganyang pananampalataya that you are one of those chosen? Pero paano mo malalaman na ikaw pinili ng Diyos kung hindi ka tatawagin ng Diyos? Paano malalaman ng mga taong ito? Paano natin makikita ang mga plano ng Diyos? Ang mabubuting plano ng Diyos sa buhay natin? Wala naman sa atin ang covenant. Wala naman tayo, labas tayo sa tipan ng Diyos. Hindi para sa atin hindi para sa atin ang biyayang ito. Tinanggihan ng bayan ng Israel at ang nabaling sa mga hintil, ang biyaya na ito ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos. Pero mas binigyan linaw ng Scripture, according to the Epistle of Paul, na nangyari ang lahat ng bagay because mayroong pang mga pinili ang Diyos. So isang bahagi lamang mga kapatid, sa plano ng Diyos ang paghirang, at isang bahagi yung pagtawag ng Diyos. So I believe ito yung bahagi ng mystery of His will na ating tinalakay last Sunday, na isang bahagi lamang yung tinatawag na pagpili ng Diyos before the world was formed, bago ma-establish ang lahat ng bagay. Ating inawit kanina, you are God alone before time began. Nang ang Diyos ay nag-iisa sa kanyang sarili, meron siyang mga mabubuting plano. Nag-isip siya, nagplano siya, pumili siya, naghirang siya. Pero hindi natin makikita ang lahat ng bagay nito without His calling. So isang bahagi ang pagtawag ng Diyos o pagpili sa kanyang hiwaga ng kanyang kalooban at isang bahagi yung tinatawag na pagtawag ng Diyos. Katulad ng nangyari sa panahon ni Abraham, so kukunan sandali itong bilang halimbawa. Si Abraham ay isa sa mga tinawag ng Diyos. And gusto ko lang i-quote itong bahagi ng message ng ating beloved prophet sa ating panahon. Sabi niya, God chose Abraham. Kung naibigay ko yung paki-pause na lang. Sabi niya, not because he was Abraham, not because he was any good person, God chose him because he was elected. God did it. So, pinili ng Diyos, kayo, pinili ng Diyos ang bawat isa because hindi tayo pinili because we are like this or tayo ay nasa ganitong kalagayan na.
God chose us before the foundation of the world as the scripture says, at hindi niya ibinase ang kanyang pagpili sa ating mga kalagayan. Bago pa tayo lumitaw, may ginawa ng pagpili ang Diyos. Pero katulad ng sinabi ko nga, hindi tayo manatiling pinili lamang, kinakailangan dumating ang panahon ng pagtawag. Kaya gaano kalaga ito sa panahon ni Abraham, nang Diyos ay tumawag sa kanyang lingkod na si Abraham. Could you imagine, iiwan ni Abraham ang kanyang bayan, ang kanyang tahanan, ang kanyang, sabihin natin, mga relatives. At sa panahon na yan, very unusual, kapag ang mga family members ay nabubuhay na malayo sa isa't isa. Because usually, sa mga panahon na yun, even naman sa ating panahon, pero sa mga panahon na yun, ay ang mga pamilya ay knitted together. At as much as possible, ay lagi silang sama-sama. Isang kawan, isang family, isang household, at mayroong mga bakahan, mayroong mga hayupan na inaalagaan. So sama-sama lamang sila. So very unusual nang ang Diyos ay tumawag kay Abraham, na si Abraham sa panahon na yan, ang kanyang pamilya ay nananahan sa lugar ng ayon sa scripture, sa Ur and Haran. Yung Ur dito speaks of land, the land of Chaldeans. At ang mga taong ito ay mananamba ng ancient Babylon pantheon of gods. In particular ay ang moon gods. So could you imagine ang environment na kinalakihan ni Abraham ay mga tao na walang alam sa Diyos, mananamba ng Diyos-Diyosan at hindi sumasampalataya sa Diyos. Do you expect na si Abraham, hallelujah, ay mayroong magandang growing up? Ibig sabihin, mayroong maayos na environment. Naniniwala ako na siya rin naman ay nagkaroon din ng mga pagkakataon na siya ay maaaring nadadala ng mga situation, ng mga circumstances because of his surroundings as an idolater ng mga relatives. But God called Abraham because Abraham is one of His chosen people. So hindi pumayag ang Diyos na si Abraham ay manatili sa ganung kalagayan. At katulad din naman natin, hindi ang Diyos pumayag na ikaw ay manatili sa ganung kalagayan. Na ikaw ay laging babad sa mga bagay ng sanlibutan. Isang araw, tinawag ka ng Diyos. Hallelujah! Isang araw ang Diyos ay nagpakilala sa iyo at nagpahayag sa iyo ng kanyang napakasarap na biyaya. Kaya may mga awit, ang sabi ng awit, minsan awit natin, there's no other words of grace than amazing. Mamamangha na lamang tayo. Panginoon, sabi ni David, sino ako para iyong alalahanin? Panginoon, sino ako para iyong paglaanan ng panahon? Lahat tayo nag-agree, walang mabuti sa atin. That's the scripture. Walang mabuti, ni isa, lahat ay nagkasala. Ang ating mga family background ay hindi rin maganda kung ating babalikan. At itong si Abraham, nang tawag ng Diyos ay ganoon ang kalagayan. So bago ako magpatuloy, sulang ikot, again, isa pang bahagi ng preaching ng prophet. Sabi niya, mensahe niya 1961, as soon as Abraham believed God by justification, so believing on the Lord were justified. And that's the scripture. Immediately, God called Abraham to total separation from all unbelief. So yung pagtawag na ginawa ng Diyos ay may kinalaman sa pananampalataya. Because kung si Abraham ay tatawagin lamang at pagtawag ng Diyos, paglipat sa isang bahagi ng lupain, ay ganun pa rin yung buhay niya, ay wala ring saysay. Kaya nung tinawag siya, in total separation from all unbelief. Ibig sabihin na buhay din si Abraham sa hindi tama na pagkilala sa maraming mga bagay. And that's why siya ay tinawag ng Diyos because ang Diyos ay may mabuting plano sa kanya. Sabi diyan, is that the way He did in you? Yes, totoo yun. Ganun lang nangyari sa atin. Separate yourself from your kindreds, from all your associates, kung kinakailangan, you see. Come out of the pool rooms, come out of the dance halls. Yung mga buhay ng mga social people. Come away from the things of the world. God calls for a total separation.
to Abraham's seed, because that's what he called Abraham. And the covenant was made to both Abraham and his seed after him. And as Abraham was called by grace by election, so was his seed called by grace and election. See, sabi niya, they heard, ito maganda, they heard the voice of God and believed God. So hindi basta-basta lumabas si Abraham sa kanyang bayan, sa kanyang mga unbelieving mga relatives, mayroong tinig na narinig si Abraham. So mayroong mensahe kung bakit tayo nandiyan ngayon nakaupo, hallelujah, by the grace of God, hindi nasayang ang mga panahon. My purpose, mga kapatid, why we are here in this fellowship. Oh, marami pa mga pangako ang Diyos. May mga bagay pa nagagawin ang Diyos sa iglesyang ito. Mayroon pang pagpupuno at pagbubuhos. Hallelujah! May mga bagay pang ipinangako ang Diyos na hindi pa natin naranasan. Nasa mga araw na ito ay ating maranasan sa uling mga araw. They heard the voice of God and believed God, and it was imputed unto him for righteousness. So we believe that si Abraham ay isa lamang sa mga chosen. So maraming mga pinili ang Diyos. Mula kay Adan, kay Abel, sino pa? Noah. Ilan pa mga heroes of faith. Si Abraham ay isa lamang sa mga pinili ng Diyos, and eventually, dumating ang panahon ng tamang panahon ng pagtawag sa buhay niya. At ang sabi ng ating binasa, ang Diyos ay tumawag for a total separation. And he heard the voice. So yun ang mahalagang bagay na dapat tingnan natin. Hindi tayo lumapit sa Panginoon by man. Amen po ba? Nandiyan ba kayo? Hindi po tao ang tumawag sa atin. May Diyos na tumawag sa atin. May Diyos na nagpahayag, nagpakilala ng kanyang salita, ng kanyang katotohanan, at tayo ay nagkaroon ng total separation sa sanlibutan ito. Hallelujah! At isa yan sa mga sign, tanda ng pagtawag ng Diyos, ikaw ay ibubukod ng Diyos mula sa unbelief tungo sa pananampalataya. Now, tingnan niyo mabuti mga kapatid. Sinerge ko ang bagay na ito. Abraham was the 10th generation from Shem. Si Shem ay anak ni Noah, as we know, panganay na anak ni Noah. So, most probably, habang lumilipas ang panahon, nanganak si Shem, ang anak ni Shem, nag-anak, most probably, ay nalimutan na ng mga taong ito ang nangyaring flood sa panahon ni Noah, na kailang ninuno na si Noah. Naniniwala ko, everything has changed, everything was changed, have changed sa mga panahon na yun. And kaya nga, notice na rin ang family ni Abraham, kung saan sila tumira ng mga panahon na yun sa sa land of the Chaldeans, sa mga panahon na yun ng mga nanamba ng mga Diyos-Diyosan, they have no choice, naniniwala ako, kundi magpatianod sa mga bagay na nangyayari sa bawat panahon ng kailang mga ninuno. So kung saan man tumira ang mga lolo-lolo nila sa panahon na yun, naniniwala ako na mayroon pa ring Diyos na talagang nag-ingat. Ibig sabihin, pinangyari ng Diyos ang lahat ng mga bagay until such time na si Abraham ay isilang. Sino yung tatay ni Abraham? Sa nakakaalam, sa mga Sunday schooler natin? Si Terah, di ba? Until such time na si Abraham ay ipanganak, niniwala ko na lahat ng bagay ay ang Diyos ang nag-arrange hanggang sa lumitaw ang taong ito. Kaya nga sabi ni Pablo, we know that all things works together for our good. Sino mag-i-amen mga kapatid? Kahit man sa buhay natin, lahat ay pinangyari ng Diyos. Lahat ay pinahintulot ng Diyos na mangyari sa inyong tahanan. Huwag niyo kalimutan, ang Diyos ay sovereign sa buhay niyo. Sabi ng ating inawit natin kanina, through good and through bad, may Diyos na sovereign, the all-knowing God, hallelujah, na siyang nag-ayos ng lahat ng bagay. Could you imagine, Abraham was 10th generation from Shem, yet Abraham lived, hallelujah,
Ibig sabihin, walang nakapigil sa mga plano ng Diyos. Now, maaaring hindi rin naging maganda, no? Iniisip ko lang, binubulay-bulay ko lang bahagi na ito. Maaaring hindi rin naging maganda ang background ng mga lolo ni Abraham. Ang lolo niya ay si Nahor. And maybe, para sa akin, titignan ko lang yung mga part na ito na maaaring ang mga taong ito ay dumaan din sa maraming mga struggle. Dumaan ang mga taong ito, ang mga ninuno ni Abraham sa maraming family problem, katulad ng ating naranasan. Dumaan sa maraming mga struggle sa buhay as an individual bilang mga tao sa ibabaw ng lupa, yet hindi napigilan ang plano ng Diyos because Abraham was a chosen one of God. Chosen people, isa sa mga chosen people ng Diyos. And eventually, siya ipinanganak sa Ur of the Chaldeans, yun ang kanyang birthplace. Ipinanganak siya sa gitna ng mga unbeliever, ng mga idolater ng mga tao. At dahil ang Diyos ay pumili sa buhay niya, hindi magagawa ng Diyos ang maraming mga bagay kung siya'y manatili sa gitna ng mga unbelieving ng mga tao. And that's why Abraham called, hallelujah, para siya'y ibukod ng Diyos. At ganoon din naman mga kapatid sa atin. Di ba? Hindi ang Diyos lubos ng mga kakilos at mga kagawa sa buhay niyo kung kayo'y manatiling mabubuhay na hindi sumasampalataya sa Diyos. Mapipigilan ng maraming mga plano, mapipigilan ng maraming mga gawa ng Diyos. So Abraham was just one of many chosen people ng Diyos na kailangang ipanganak at eventually tawagin ng Diyos sa tamang panahon. At hindi siya basta lumabas, kundi may Diyos. Ating mabasa sa Genesis chapter 11, di ba? Inyo na lamang inot mga kapatid ang part na yan dahil di na natin pupuntahan. Genesis chapter 12 verse 1 to 4 nang si Abraham ay tawagin ng Diyos. But the point is, ang Diyos ay kinakailangan tumawag sa kanyang mga chosen. So Abraham was chosen before the foundation of the world. At dumating ang panahon, sa tamang panahon na siya ay ipinanganak. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, maganda rin tingnan ang mga pangako ng Diyos, kung gaano kadakila ang mga pangako ng Diyos, even sa ating panahon. Pero nawa ay wag lang tayo masiyahan na tayo ay mga chosen one ng Diyos. Higit mong ikasaya kung ikaw ay tinawag ng Diyos. Wag mo lamang masyadong isipin na one of the chosen, mapalad na pinili ng Diyos before the foundation of the world because yan naman ang sabi ng Scripture. Pero magalak ka because God calls you. Amen. Ang Diyos ay nagpakilala sa iyo sa magitan ni Kristo. Ipinakilala niya ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kalwalhatian sa iyo. At ang Diyos ay nagsalita, ang Diyos ay nagbuka ng kanyang mga labi. Hallelujah! At ang mga salita ay naging masagana sa iyo, para ikaw ay pagpalain ng biyaya ng kalakasan. Sabi natin, binasa kanina, na tayo ay pinagpala ng mga bagay sa makalangit na dako. It happens because ang Diyos ay sumagana sa kaniyang biyaya ng kaniyang mga salita. Now, could you imagine, mga kapatid, iniisip ko lang ang bagay na ito. Abraham was sent from his generation, from Shem. So, bakit kaya hindi tinawag ng Diyos ang lolo ni Abraham na si Nahor? Diba? Ba't hindi yung tatay ni Nahor? O ba't hindi yung tatay ni Terah, yung lolo ni Abraham? So isa lang sagot dyan, because Abraham was chosen before the foundation of the world. Maraming struggle na dinaan ng mga pamilya na ito. Katulad din naman natin, kung saan sulok tayo pinanggalingan ng ating mga ninuno, ng ating pamilya. And we can only imagine how the Lord works sa maraming mga bagay at tayo ay pinagtagpo-tagpo sa lugar na ito to have this fellowship in Christ, in His Word, to have this kind of faith na mayroon tayo na tinanggap sa magitan ng mensahe sa ating panahon. Lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang backgrounds. Pero sabi ni Pablo, all things works together. Tingnan natin mga kapatid, Romans 8 verse 28. Kung paano man tayo tinawag ng Diyos, ay masabi ko, ito'y biyaya niya. It is His grace. It was His grace that works sa bawat panahon. Sabi diyan, we know that all things work together for good to those who love God.
Inyo ba nakita ang bagay na mga kapatid? Hindi na tayo nagtatanong bakit nangyari ang bagay na ito, bakit gano'n ang nangyari sa aking tatay, bakit gano'n nangyari sa aming family, bakit nangyari ang gano'n sa lolo ko? Because all things works together for our good. Bakit nangyari ito sa ating panahon? Bakit may ganito mga delubyo? Bakit may mga, kailangan may mga masawi na mga tao? Kaya nga sabi sa inyo last time, kinakailangan mayroong mabulag para tayo mga bulag ay makakita ng biyaya. Hallelujah. Kinakailangan mayroong munang maalis, maputol na bahagi para tayo ng mga wala sa bahagi na ito ay maibalik, may kabit ng biyaya ng Panginoon. And sabi dyan, ating tuloy, to those who are the called according to His purpose. For whom, verse 29, He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. So ito yung tinatawag na isang bahagi ng mystery of His will. Because God calls us according to His purpose, so hindi po walang kabuluhan ang pagtawag ng Diyos sa buhay natin. Can you say amen to that, mga kapatid? Hindi tayo nagsasayang ng panahon sa lugar na ito. Hindi tayo nag-aaksaya ng salapi ng maraming mga bagay para lamang matupad ang ating mga personal na mga dreams, na mga wishes. Pero dapat makita natin, God calls according to His purpose. Kaya kahit anong nangyari, even before, sa nakalipas na mahaba na mga panahon, sa background ng ating family, eventually ikaw ay lumitaw by the grace of God. At isa ka ngayon sa nakaupo riyan, hallelujah, at tumatayo, at nagupuri sa Diyos, at nagpapasalamat because nakita mo, ito pala ang mabuting plano. Dahil kung babalikan ko lamang, maaaring isipin natin kung babalikan ko lamang ang aking kahapon, maaaring ako'y sinusukan na ng aking pamilya, at yan exactly ang karanasan ng aming tatay. Sa mga hindi po nakakaalam, ay gusto ko lang ipaalam. Pero hindi naman po ibig sabihin para i-disgrade o i-downgrade, ibaba. Because totoo naman, yun ang nangyari. Dumating sa point na aming lolo, Daniel, ay talagang ayaw na rin sa kanya dahil nga sa kanyang mga gawi, mga lakad. Inom, sugal, at maraming mga bagay na hindi maayos. Hanggang sa siya ay nagpamilya, kinasal ang aming mga magulang, ganun pa rin. Kahit ang aming nanay noon ay halos muko bago siya tumanggap sa mensahe ng mga panahon na iyon. So maaaring hindi maganda ang mga bagay na pinangyari din ng Diyos. Sino sa inyo sumasabatay sa bagay na yan? Na ang Diyos din ang nagpahintulot ng maraming mga bagay. Para sabi dito, para mangyari, sabi diyan, to those who are the called according to His purpose. And as we know, Abraham was called because may layunin ng Diyos sa buhay niya para ibigay ang tipan, hindi lamang para sa kanya, kundi sa binhi na lilitaw sa kanya. And the rest ay ginawa ng Diyos na mabuti sa harapan niya nang dumating ang mga tamang panahon. So ito yung dalawang bagay na gusto kong bigyan muna ng pansin. Tungkol sa mystery of His will, una, mayroong ginawang pagtawag o pagpili ang Diyos, according to Ephesians chapter 1, verse 4 na binasa natin. Sa una, you are chosen. Sa ibang salita, for new, kinilala ng una, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanglibutan. Verse 11, Ephesians 1, tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga, predestinated, na niya tayo ng una pa ayon sa pasya niyaong gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. So bahagi po ng pagpili ng Diyos, yung pagtatalaga, yung predestin sa bawat isa, kung ano yung mga bagay na mangyayari sa atin kapag tayo ay lumitaw na sa ibabaw ng lupa. And then, ikalawa is, you are called. Ikalawang bahagi ng mystery of His will. Una, yung pagtawag o pagpili, and then yung pagtawag na ginawa ng Diyos. Binasa natin sa ating teksto, 2 Thessalonians chapter 2, ating balikan. Nang sabi doon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas, sa pagpapabanal ng Espiritu, at pananampalataya sa katotohanan. So,
Ito ay isang gandang bahagi ng mga plano ng Diyos because nang ang Diyos ay pumili at nagtalaga sa bawat isa, ang isa sa purpose is to believe in the truth. So, tingnan niyo mabuti. Anong kalagayan ng mga tao? Napakalayo ng kalagayan. Kung tayo ay titingin sa Scripture, the same Scripture na binabasa ng marami, pero mayroon talagang tama na kapahayagan ng Diyos. Na nang tayo pinili niya at itinalaga sa isang layunin na ito, ay mayroon palang kinalaman sa pananampalataya sa katotohanan. Verse 14, sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo. So magitan ng ng ebanghelyo upang magkamit ng kalwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. So una, mayroong tinatawag na pagpili, may ginawa ang Diyos na pagpili, then ikalawa ay ang pagtawag. Kaya nga doon sa Hebrews 8:30, punta natin ng Hebrews 8:30. Siguro laktawan ko lang ilang mga bagay. Save time. Dahil meron pa tayong meeting. So Romans 8, sabi dyan, moreover, verse 30, moreover, whom He predestined, yung kanyang mga itinalaga, this He also called. So hindi lang po basta pumili ang Diyos. Tingnan niyo mabuti mga kapatid, ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi lamang tayo basta pinili ng Diyos. Isang bahagi ng kanyang kaisipan, hallelujah, ay ang pagtawag sa buhay natin. At ano ang layunin? To believe the word of truth sa ating panahon, hallelujah. Marami, they seek this faith in their own works, in their own mind, in their own knowledge. Pero may biyaya ang Diyos ng pagtawag. Hallelujah. Ano sabi ng Scripture? It's not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Ibig sabihin, kapag naging malaya pala ang Diyos sa kanyang pagkilos, paggawa, at pagpapahayag sa iyo, maunawaan mo na ikaw ay pinili at tinawag. Hallelujah. Hindi salamat, hindi tayo lumitaw sa gitna ng mga napakalaking mga simbahan. However, kung ikaw man ay lumitaw riyan at ikaw isa sa mga pinili, ang Diyos ay gagawa ng paraan para ikaw ay tawagin niya. Yang ba karanasan ninyo mga kapatid? Sino magpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito? Ating purihin ang Panginoon, ating pasalamatan siya. Oh, ganito ang karanasan natin by the grace of God. Hindi natin pinilit ang maraming mga bagay. Hindi natin pinagsikapan dahil gustong-gusto natin ang isang bagay because God chose, God called, ang Diyos ang tumawag. Ang sabi diyan, itong mga kanyang tinalaga, this He also called, and whom He called, this He also justified. And whom He justified, this He also glorified. So yung pagtawag ng Diyos, ang purpose is upang ipakilala sa atin ang kanyang kalooban. Ang pagtawag ng Diyos ay upang sabihin sa iyo, this is my will, this is my word, this is the word of truth. Sabi ni Pablo, kayo ay tinawag through our gospel or the gospel of Christ. Hindi po yung personal gospel ni Pablo. Sabi niya, our gospel because they have the rights, the authority para ipangaral ang salita ng katotohanan. Because they have called for this purpose. Ibig sabihin, hindi sila nagdadala ng ibang ebanghelyo, kundi yung ebanghelyo lamang ni Kristo. And therefore, sa ating panahon, kung sabi ko kanina, ay maraming nadaya sa ating panahon. Maraming mga hirap na makalabas. Well, para sa akin, yung mga nakalabas sa KOJC ay isang biyaya ng Diyos because talagang napakahigpit at tabak ang kanilang kakaharapin kapag sila'y kumalas sa grupo na ito. Could you imagine, inalimbawa pa niya, kapag kayo'y naging member ng CIA, sabi doon sa recording, voice recording, kapag kayo'y nakapasok sa CIA, NBI, FBI, ganyan daw ang kanilang mga rules. Hindi ka basta-basta makalabas ng buhay, sabi doon. Kaya yung kanyang ini-impose sa kanyang kingdom. Because ibinigay mo sarili mo, ang buhay mo daw ay dinedicate mo na sa Ama at para sa appointed son. Kapag ikaw ay aalis, ikaw ay
sasalubungin ng tinatawag lang angel of death. So marami na naglilitawan. Mayroong salita, ang sabi ng Diyos, salita ng Panginoon kay Pablo, ang mga taong ito ay hindi makapagpapatuloy because God will expose these people. At magpasalamat tayo because hindi tayo tinawag ng ibang ebanghelyo. Tinawag tayo ng pure word of God sa ating panahon. At ito ay nagdala sa atin. Sabi ni Pablo, you are justified, you are sanctified, and you are glorified. Hallelujah! Sino yung taong makakaranas ito? Sila ng mga tinawag. Sila ng mga pinili, sila ng mga dinala ng Diyos, ibinukod ng Diyos, hallelujah, sa libutan. At kung tunay na ang buhay nyo ay ibinukod ng Diyos sa mga bagay ng lupa, wala kayong dahilan ngayon para hindi kayo magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Lagi nating tataas ang kaniyang mga salita sa ating kalagitnaan, sa ating buhay. Anong sabi dyan? Basahin pa natin itong Romans 3 verse 24. Palibhas ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. So nakabase yung pagtawag ng Diyos at pag-aaring ganap sa atin through Christ. Hindi tayo maaaring ganap sa pamamagitan ng ating gawa, sa pamamagitan ng ating mga personal na intellect, sa ating mga kaisipan, kundi ang Diyos ay mayroon ng tinatawag na provided way ang Diyos. So ang kailangan lamang natin ay pasukin, ariin ang mga pangako ng Diyos sa ating panahon. Yamang ngayon ay kita na ninyo na maraming pagpapala na inihanda ang Diyos sa bawat isa ng kanyang tinawag. Ano sabi sa ating teksto? Tayo ay pinagpala ng mga spiritual blessing in heavenly places in Christ. Now that you are separated from this world, hallelujah, because hindi maaring mag-mix ang mga bagay ng lupa at ang bagay ng Diyos, kinakailangan kang tawagin para iparanas sa iyo ang mga makalangit na bagay, hallelujah. And who is enjoying all these spiritual blessings sa umagang ito? Sino sa inyo ang nag-enjoy sa mga biyaya ng Diyos? Sino sa inyo ang pinagpala ng salita ng Diyos sa limang araw? Pinalalakas sa pananampalataya, not by might nor by power, kundi malaya lagi ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos. Nagpapahayag individually. Kaya ako'y sumasampalataya, hindi na sayang ang mga pagkakatipon ng mga banal. Ang fellowship na ito ay hindi sayang sa harapan ng Diyos. Because God chose us before the foundation of this world. Ang word dito na glorify, tingnan niyo mga kapatid, sa Greek word na doxazo. So that means to make glorious, to make glorious. Full of glory and honor. So kung bakit tayo tinawag, because nais ng Diyos ipakilala sa atin that this will be your future. God will bring you into a glorious life. Maaring ngayon ay pinaparanas na sa atin partially ang mga kadakilalang Diyos, pero this is the ultimate promise ng Diyos sa ating panahon. Sabi ni Pablo, in the twinkling of an eye, we shall all be changed from corruptible into incorruptible body. So yung pagtawag na ito na ginawa ng Diyos ay upang ipakilala sa iyo that you will become a glorious sons and daughters of God. So ibig sabihin, meron ng mga mabubuting plano ang Diyos. At paano natin may kilala ang bagay na ito without calling us kung hindi tayo tatawagin ng Diyos sa ating panahon? Paano mo makikita ang sarili that you are being filled by the glory of God, that you are being filled by faith, by love of God? Paano mangyari ang mga bagay na ito without calling us? And that's why dumating ang taong panahon, ang Diyos ay may ginawang pagtawag sa bawat isa. Ayon, sabi sa ating binasa, balikan natin ang teksto, ayon sa pagpili na ginawa ng Diyos bago itinatagas ng libutan upang tayo, sabi diyan, ay maging banal. So isn't it great, mga kapatid, na ito yung plano ng Diyos sa kanyang kaisipan. Out of, sabi natin, mula sa, sabi ng awit, sa miry clay. Sa isang putik, mula sa isang walang bagay, walang anumang bagay, ay gagawin ng Diyos na ito ay maayos, banal, glorified. Mula sa isang bulok na kalagayan ng tahanan ng pamilya, ay gagawin ka ng Diyos. A banal, isang holy people, isang banal. At, sabi diyan, walang dungis sa harapan. Paano mangyari yan? It's all by the grace of God.
At gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, hindi yan mangyari overnight. Hindi yan mangyari sa napakabilis na panahon. Sa kaisipan ng Diyos, ang lahat ng bagay tapos na. Pero hindi yan mangyari overnight. At yun dahilan, nandito tayo sa ating panahon, nagsisikap sa fellowship. Kaya nga sabi ni Peter, di ba? O ni John, sabi doon, kung tayo ay lumalakad sa liwanag, we have fellowship one with another. Hindi po overnight, hindi napakabilis ng bagay na ito sa kaisipan ng Diyos. Maaaring ito ay tapos na sa kanyang plano. Pero ang lahat ng bagay kinakailangang mangyari in its place, in its right place. Could you imagine ang mga bagay nangyari sa ating family background before? At kung compare natin ang ating panahon ngayon, ay pwede natin sabihin, napakalaki na ng ginawa ng Diyos. Pinahintulot ng Diyos ang mga sugat, ang mga pagtangis, ang mga pagluha, ang mga heartaches. Like Joseph, ating tinalakay last Sunday, na bahagyang nabanggit natin last Sunday. Pinahintulot ng Diyos ang mga kalungkutan, ang mga kalumbayan. Because all things works. Ang Diyos ang naggumagawa at nagpapahintulot sa lahat ng bagay para mangyari ang kanyang kalooban sa iyo. At ang Diyos, ng pagtawag niya, ang Diyos na tumawag at nagpakilala sa atin ng mga buti mga bagay. Sinasabi natin, Lord, kung ito yung plano mo, then ako ay sumasampalataya, believing that you will do what your promise is. Ano man ang iyong ipinangako. So, hindi pa mangyari ito sa isang overnight na bagay. Ating basahin nilang mga scripture. So, binasa natin Ephesians 1 verse 4. Ating basahin ng Titus. So, time is 11. Sa Titus chapter 1. Chapter 1, verse 1 and 2. Paul, as a bondservant of God, and an epistle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the acknowledgement of the truth, which accords with godliness, in hope of eternal life, which God, sabi dito, who cannot lie, promised before time began. So, ibig sabihin, meron ng plano ang Diyos sa kanyang mga chosen people na sa tamang panahon ay kanyang tatawagin at kanyang ipapahayag, ito yung kaisipan ng Diyos. Sabi diyan, before time began, this is what God's plan for you. This is what God's thinking about you. Hallelujah. Ito yung kanyang mabuting kaisipan. Ibig sabihin, hindi ito mangyari instantly kapag dumating ang panahon. Katulad sa panahon ni Abraham na ating bahagyang tinignan, bumilang pa ang maraming generation bago lumitaw si Abraham. Hallelujah. Nangyari pa ang maraming mga bagay bago ng Diyos. Tinawag kayo at kayo ngayon ay nag-enjoy sa mga makalangit na bagay na ito. 1 Peter chapter 1, punta natin sandali. Isang bahagi pa. 1 Peter chapter 1. So kung nakapag-note kayo, ay mag-note na lang kayo. 1 Peter chapter 1, verse 19. But when the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot, He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. So kung yung pag-aaralan mabuti sa kaisipan ng Diyos, because siya ay nagplano ng lahat ng bagay, hindi pa nag-exist before the world was formed, bago pa magsimula ang panahon. Yet, pumasok ang panahon ni Adan, panahon ni Noah, panahon ng maraming mga heroes of faith, hanggang sa ating panahon, ngayon pa lamang natin nakita, ito pala yung plano ng Diyos. So ibig sabihin, mula sa panahon na yon, so hanggang sa ating panahon, almost 6,000 years ago na lumipas, kinakailangang mangyari muna ang bagay sa unang panahon ng unang 1,000 years, ikalawang 1,000 years, ikatlong 1,000 years, hanggang sa ating panahon ngayon na 2024 na, at ang lahat ay pinangyari ng Diyos. At ang sabi natin binasa, to manifest all this blessing
all this thinking, all this plan of God in our days, in these last days, sabi sa ating binasa. Kaya kung ating titingnan, hindi talaga mangyari overnight ang maraming mga bagay at kinakailangan pang isugo ng Diyos sa kanyang bugtong na anak para ipakita sa sanlibutan, mahal niya ang sanlibutan. Mahal niya ang lahat ng kanyang creation. Yet ang sabi ng Scripture, to him who believed, because hindi nga lahat ay sasampalataya. At ang sabi pa ni John, ang hindi sasampalataya ay hinatulan na ng Diyos. Kaya ang tawag niyan, ang focus ng salita ngayon sa ating panahon, para sa akin, I believe, ito ay nakatuon sa mga pinili ng Diyos, sa mga chosen and called people ng Diyos. Yes, maaaring nalulungkot tayo. Sabi nga ng ating MC kanina, maraming napahamak o yun sa Batangas. Balita kahapon. Tuting ang bagyo ay nasa bandang Isabela, Tugigaraw, na doon dapat mas maraming napinsala. Napakalayo ng Batangas ng Cavite. Ang Cavite ay tinamaan din. Marami rin dyan nabaha. Bacoor, Imos. At may mga casualties. So kung tingnan nyo mabuti, kung tayo ay overconfident sa buhay na ito, hindi natin alam, may Diyos na nagkokontrol ng lahat ng bagay. Di ba? Kapag masyado tayo complacent sa buhay na ito, not knowing na ang Diyos, hallelujah, is worthy of appreciation na kanyang mga gawa sa buhay natin. Kapag hindi mo pa na-appreciate, this is the work of God, this is the great plan of God para sa iyo. Then para sa akin, as for me and my house, we will serve the Lord. Maraming mga hindi nakakaalam ng kalooban ng Diyos. And that's why they just keep questioning the Lord. Bakit nangyari ang mga dilubyo? Bakit may mga mga sakuna? Pero para sa atin, nakita natin ang Scripture, lahat ay pinangyayari ng Diyos para ang tao ay matutong magpasalamat at magpuri sa Diyos. Para matuto tayo magluwalhati sa kalooban ng Diyos. And the more na atin ay kilala at nalalaman ng kalooban ng Diyos, hindi ba ito overnight na mga plano ng Diyos sa buhay natin? Ang kailangan mo lang gawin ay magpatuloy sa pananampalataya. And that's what the Scripture says. We are pursuing what is good, sabi ni Pablo. We are following what is good, sabi ni Pablo. At ang mabuti niyan ay ang salita ng Diyos. Now, in his mind, sa Revelation 13, siguro din natin mabasahin, verse 8, ay binanggitin dyan yung the lamb slain before the foundation of the world. So, inyo na lamang inote, the lamb slain before the foundation of the world. So, ang aking binibigyan pansin is, ang mga promises ng Diyos ay hindi po overnight nangyari. Kahit ang bayan ng Israel ay dumaan sa maraming struggle sa pananampalataya. And even Jesus says, sa sanlibutang ito, dadanas kayo ng maraming tribulation. Andiyan pa ba kayo, mga kapatids? Hindi po overnight mangyayari ang pangako na tayo magiging banal at walang dungis. Kung kinakailangan, sabi ni Jesus, pasukin mo ang pinto ang masikip, makipot. Dahil doon sa maluwag na pintuan, maraming pumapasok, maraming mga tao ang masaya, nag-enjoy sa maluwag na pintuan, ang dulo ay kamatayan. Pasukin mo makipot na pintuan, hallelujah! At ang sabi ni Jesus, ang dulo ay buhay. Ang dulo ay isang banal, maluwalhati, hallelujah, na nag-aantay doon sa mga nagsikap, nagtiis, hallelujah. Doon sa mga nagpatuloy, lumuha, umiyak, dumulog, nagtiis, nagantay sa mga kalooban ng Diyos. Ang sabi ng ating binasa, the lamb slain from the foundation of the world. So hindi po talaga overnight. Kahit ang pagtawag ng Diyos sa atin, kayo ang makapagpatunay na kayo ay dumanas ng maraming mga struggle before na kayo ay tinawag ng Panginoon. Totoo po ba yan, mga kapatid? Ganyan ang inyong karanasan. Nabingit pa ang inyong buhay, maaring muntik na kayong mapahamak sa ilang mga panahon. Bago kayo tawagin ng Diyos, dumanas ang family na maaring struggle, maaring bumagsak ang negosyo, maraming mga iyak, pagluha. Naalala ko yung karanasan ni Brother Benny noon na isa sa mga maisipag din na deacon sa panahon ng ating Pastor Franco. Nung bagong lipat pa lamang kami rito, ay napakasagana ng kanilang tawag niyan,
negosyo. Nandiyan sister natin, makapagpatunay. Maaring bata pa siya noong time na yon, pero yun yung kinalakihan ng kanyang mga nauna sa kanya, kanyang mga kapatid na mas matanda sa kanya. Pero bago patawagin ng Panginoon si Bar Benny, ang Diyos ay naging mabuti na sa kanyang tahanan. Ang kinakailangan nila ni Bar Benny gawin ay mag-decide whether kanyang bibitawan ng mga bagay sa lupa, mga negosyo, mga bagay ng negosyo na hindi na dapat sa harapan ng Diyos at magpatuloy sa pananampalataya. So it's a struggle. Isang mabigat na decision to separate your life sa mga decision sa mga bagay ng lupa. Pero para sa akin, ang mga pinili at tinawag, hindi sila mahihirapan mag-decide. Because ang Diyos ay merong mabuting bagay na pangako sa bawat isa. So sabi dyan, ating balikan, Ephesians chapter 1, verse 13. So Abraham heard the voice. Siya'y sumampalataya, katulad din natin, meron tayong narinig. And I hope, ganyan ang ating karanasan. Sino sa inyong meron narinig na tawag ng Diyos sa ating panahon? I hope, hindi lamang dahil ng kaibigan, kamag-anak, sabi ng kamag-anak, in-invite ka, kaibigan, in-invite ka. Dalangin ko na mayroong tinig ang Diyos na tumawag sa iyo. Anuman ang naging, anuman ang circumstances, ang pinakalaga ay ang pagtawag ng Diyos sa iyo. Sa Ephesians chapter 1, verse 13, pagkarinig ng aral, sabi dyan, ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan na sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y sumampalataya. Of course, meron muna kailangang marinig na mensahe, and then you believed. At ang sabi ni Pablo, nang tayo sumampalataya, tayo ay tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. So katulad ng aking sinabi kanina, hindi natin malalaman ang maraming hiwaga ng kalooban ng Diyos without calling or without God calling us sa ganitong purpose. Hindi natin malalaman ang mga gagawin pa ng Diyos, ang mga plano ng Diyos sa kaniyang mga tinawag sa iglesia ito, kung hindi natin maranasan ang pagtawag ng Diyos at kung paano mabuhay sa pananampalataya. And it is a journey. It is a journey of faith nang tayo ay makarinig sa mensahe at sumampalataya and eventually sealed by the Spirit of God until the day of redemption. It is a process of the grace of God. Hindi po siya overnight. Nang mabasa natin, ikaw ay gagawing banal at walang dungis at kapintasan, kailangan mong mabuhay sa pananampalataya. And like Abraham suffered so many things in his life, so many heartaches in his life, to the point na ang kanyang may bahay kailangan kunin ni Abimelech, right? Si Abimelech. Pero ang Diyos ay nag-intervene. Hindi maaaring mangyari dahil meron akong plano sa buhay ng mga taong ito. At yun ang ibig sabihin, mga kapatid, kahit anong circumstances at heartaches na naranasan ng mga anak ng Diyos, as long as you're one of the chosen and called, ang Diyos ay mag-i-intervene. At ganoon nangyari sa ating mga karanasan sa nakalipas na marami ng taon. Even sa family, hallelujah, kahit ang tahanan ay dumanas ng maraming struggle. Sa mga hindi nakakaalam, nag-struggle ang family ng aming Kuya Jesse noon. So kinuha siya ng Panginoon, 1993. Kakagraduate lamang niya sa high school. And because maraming mga bagay nangyari at masyado siya nagmadali sa kanyang personal life. So ang Diyos ay hindi nalugod at ang Diyos ay binawi ang kanyang buhay. Ang family ay nag-struggle sa ganung mga bagay because hindi yun ang kagustuhan. Of course, walang magulang na mag-iisip ng ganung mga bagay. To the point, mga kapatid, nung siya ay because maaga siya nag-asawa. No, I'm not saying this para bigyan ng negative na mga bagay, but para sa kabutihan ng Panginoon. Na hindi rin kami nagkaroon ng mabuting relasyon, actually, nung siya ay maaga nag-asawa. So tumira sila dito sa amin, dito pa kami nakatira noon. Tumira siya dito ng ilang mga buwan niyo kasama si Ate Sulned at may baby na sila noon, sila Jan. So kami dalawa hindi naging maayos yung relasyon dahil nga supposed to be siya ay may pamilya na at dapat siya ay nakabukod na. At para sa akin, yun ang nakikita ko sa mga panahon na yun. Marami kaming bangayan, magkapatids. Actually, kahit pa bago pa siya ikasal, marami kaming mga hindi pinagkakunawaan. So maraming struggle na pinangyari ang Diyos, pinahintulot ang Diyos. Yet, ang mga plano pa rin ng Diyos ang
ang nangyari sa aming tahanan. So yun ang aking sinasabi, kung hindi ang Diyos tatawag sa inyo, paano niyo maunawaan ang mabuhay sa pananampalataya? Anong ating binasa kanina? Ang isa sa mga plano ng Diyos is, gagawin kang banal at walang dungis. Kung hindi ang Diyos tatawag, paano ko malalaman na ito yung plano ng Diyos sa akin? Anong sabi sa ating binasa? Ang kaligtasan sa pagpapabanal. Bahagi ito sa pagtawag ng Diyos. Ang maranasan ang kaligtasan sa pagpapabanal. Isa pa yung sasampalataya ka sa katotohanan sa iyong panahon. Ano pa? Ang isang pangako ng Panginoon, kalwalhatian. Tayo ay magkakamit ng kalwalhatian ng Panginoon Yesus. Paano lahat ito pangyayari ng Diyos without us calling sa ating panahon? And that's why, para sa akin, ang panahon na ito is our training. Ano man ang mga salita na ating narinig, pagtuturo, pangaral, it is our training. Ngayon pa lamang ay sinasanay na tayo. Ang sabi ni Pablo, maigi ang pag-asanay sa katawan, sa panlupa. Pero higit ng pag-asanay sa kabanalan ay mayroong mabuting hinahantay sa hinaharap. So it's a process. Hindi po ganun kadali, hindi po overnight na ating tatamuhin ang maraming mga bagay. Pero para sa akin, ito natin natalakay, because we are chosen, ang Diyos ay kailangan munang tumawag sa iyo. Pero not just a chosen one, sabi ko kanina, but also, you are called. Kayo ay tinawag ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon dahil hindi tayo tinawag through the denominational churches sa ating panahon. Or kung tayo man ay lumitaw doon, inilabas tayo ng Diyos. Pero ang ibig sabihin, hindi tayo tinawag by this means at mag-enjoy katulad ng ginagawa ng marami sa ating panahon na sinasabi nila na ito na yung katotohanan. Yet, sabi ni Jesus, by their fruits you shall know them. Isang maganda pang scripture ang magpapatibay ng pagtawag ng Diyos. Ating basahin ng John chapter 1. And this is what our life experience by the grace of God. So John chapter 1 verse 12, but as many as received Him, so I think lagbasa ko na lang ilang mga bagay. But as many as received Him, to them He gave the right to become, or sa King James Version, to them He gave power to become children of God. To those who believe in His name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So dito ay malinaw na pinapakita ng Scripture na ang ating paglitaw, ang paglitaw ni Abraham, ay hindi kalooban ng kanyang tatay na si Terah, at walang kinalaman din ang kanyang lolo na si Nahor at ang kanyang mga ninuno. Lahat yun ay naging instrumento ng mga gawa ng Diyos. Inilagay ng Diyos ang maraming mga bagay. Ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay para magkalakip-lakip, para palitawin ang isa. At ang sabi ni John, hindi tayo ipinanganak by the will of man, kundi ang Diyos, hallelujah, na pumili ay ang Diyos din ang tumawag at ang Diyos din ang gagawa sa lahat ng mga bagay. Kaya wag tayo magtaka bakit ngayon ay maraming salita ang Diyos at maraming pagtuturo ang salita ng Diyos at maraming pagpapaalala at pagsasaway because ito yung purpose ng pagtawag ng Diyos para gawin kang isang malinis at walang dungis sa panahon ng kaniyang pagbabalik. Pero hindi lamang sa panahon na yun, kundi even in our days, iniharap tayo ng Diyos as, ang sabi ni Pablo, as a living sacrifice. So wag tayo masyado mag-isip, Lord, nais kong maabot ang bagay na iyon. Nais kong maging banal sa mga panahon na iyon. Pero alam mo ba, ngayon pa lamang naglilinis ang salita ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, linisin mo sila ng katotohanan. At ang iyong salita ay ang katotohanan. So ang pagiging banal, as what I'm saying kanina, ang pagiging banal at walang dungis ay hindi mangyari in overnights. Ibig sabihin, kailangang maranasan ang maraming bagay na ang Diyos din ang siyang
nagplano at nagtakda. Let's open our Bible in 1 Corinthians. So may mga lang scripture pa akong gusto basahin bago natin puntahan ang huling bahagi. 1 Corinthians 7, ating puntahan. Sa ilang mga scripture pa. 1 Corinthians chapter 7, verse 17. But as God has distributed to each one, 1 Corinthians 7:17. But as God has distributed to each one, as the Lord has called each one, so binanggit rin dyan yung pagtawag ng Panginoon, so let him walk. So yung pagtawag ng Panginoon ay nagdadala sa atin sa paglakad, sa pananampalataya. And so I ordain in all the churches, was anyone called while circumcised? Let him not be uncircumcised. So ito tinutukoy yung mga Jews, yung mga Hudyo. Was anyone called while uncircumcised? Kung ikaw ay Gentile, let him not be circumcised. Circumcision is nothing and uncircumcision is nothing, but keeping the commandments of God is what matters. Sa ilalim ng biyaya ng pagtawag ng Diyos sa magitan ni Kristo, ay wala ng Jews, wala ng Greek, lahat tayo ay isa sa katwiran. Tinawag to walk, sabi dyan, to walk in faith. At ano yung pananampalataya? Faith of Jesus Christ. Faith in the truth, in the word of truth sa ating panahon. At kung hindi pa natin naranasan ang bagay na yan, mga kapatid, then there's a question sa sinasabi mong ikaw ay tinawag ng Diyos. Because lahat ng tinawag ay lalakad. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, it is a process, it is a journey ng pananampalataya. At hindi overnight. Nang mabasa natin, ako pala ay magiging isang walang dungis. You have to go sa process ng Panginoon. Philippians chapter 3, verse 12. Puntahan natin. Sa ilang mga scripture pa. Philippians chapter 3, verse 12. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, sabi dyan, work out your own salvation with fear and trembling. Sabi dyan, not that I have already, Philippians 3, So, mali ang aking binasa. Philippians 3, verse 12. Okay. Not that I have already attained, or I'm already perfected, but, sabi dyan, I press on. That I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended, so hindi kinakount o binibilang ni Pablo kanyang sarili na naabot na ang lahat ng mga bagay, but sabi niya, one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are ahead. So ipinapakita dyan ni Pablo na nang tayo ay tawagin ng Diyos, o sa ating panahon, like Abraham, walang pinagaba sa ating panahon, nang tayo ay tawagin, kinakailangan natin lumakad sa pananampalataya, at kailangan natin iwan ang maraming mga bagay, and let's, sabi dyan, moving forward to those things which are ahead, because marami pang gagawin ng Diyos sa mga araw na darating. I press toward the goal, verse 14, for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So yung sinasabi ko na hindi overnight ang pagtawag na ito ng Diyos. Ang pagpapabanal sa iglesia, ang paglilinis ng ating buhay, ang paghahanda ng Diyos into glorification, hindi po siya isang overnight mangyari, kundi nasa process tayo ng paglakad sa salita ng katotohanan. At yun dahilan, maraming struggle sa pananampalataya. At yun dahilan, kapag hindi na kaya ng iba, ay sumusuko ang marami sa pananampalataya. At yun dahilan, kapag masyado ng gipit na gipit ang mga pangailangan, katulad ni Esau, ipinagpapalit ang pananampalataya sa isang tasang lugaw. Pero sa mga tinawag ng Diyos, sino ang handang magtiis hanggang sa wakas? Di ba? Ang Diyos ay lumikha ng lahat ng bagay. Ang sabi ni Jesus, ang lahat ng inyong pangangailangan ay alam ng Ama sa langit. Hallelujah! Ibig sabihin, walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos if you believe.
Pero ang sabi ni Jesus, unahin niyo ang aking salita. Unahin niyo ang aking kalooban, unahin niyo ang aking mga pangako sa inyo. So, ang sabi ni Pablo, but I press on. So, kung pag-uusapan ang significance ng pagtawag ng Diyos, ang isang manampalatayang tinawag ay kinakailangan magpatuloy kung hanggang kailan ang araw ng katubusan, ang redemption ng ating katawan into a glorified body. Maaring buwan, taon pa ang pagtitiisan ng bawat isa, but I believe sa biyaya ng Diyos, katulad ng awit ni Han David, ang Panginoon ang ating katulong. You are my helper, O God. Ang aking tulong ay mga galing sa iyong banal na presensya. At ang sabi ni Pablo, I press on. So ito yung isang uri ng pagtawag ng Diyos na magbibigay sa atin ng pananampalataya to press on. Kahit maraming bagyo, sabi nga kanina, kahit maraming trial sa pananampalataya. So ang isa sa mga karakter ng mga tinawag ng Diyos, kung inyong papansinin, is about pressing on. He or she is pressing on sa kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, nagpapatuloy ka hanggang sa maabot ang mga pangako ng Diyos. Kahit gaano pa ito kabigat, mga kapatid, kahit gaano pa kabigat ang mga trials, para sa akin, lahat ng bagay is all worth by the grace of God. 2 Timothy chapter 1, verse 9, punta natin. 2 Timothy chapter 1, verse 9. So, ang oras na hindi na ako pa yung tulot, meron pa tayong pag-usapan. Sabi diyan na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag. Can you say amen to that, mga kapatid? Tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya. Na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. So ang pagpili na ito na ginawa ng Diyos, ang mga pinili o ang mga tinawag o ang mga pinili ay tinawag din naman ng Diyos sa isang banal na pagtawag, sabi ni Pablo kay Timothy. So hindi tao ang nagplano, hindi tao ang naglagay ng maraming mga circumstances. At kung minsan kung mayroong mga circumstances nag-arise, it is because of our lack of faith, because of our unbelief. Meron tinatawag minsan na tawag niyan, hindi kalooban ng Diyos. Ano yung term na yun sa English? Permissive will ng Diyos. Because of our unbelief, ang Diyos ay nagpapahintulot, pero hindi talaga yun ang kanyang perfect will. Pero so be it, kung yan ang iyong kagustuhan para sa iyo. Pero sabi pa nga ng Panginoon, ang counsel ng Diyos, ang tatayo, magpakailanman. So kahit maraming mga trials, maraming mga struggles sa family o sa pananampalataya, ang Diyos ay tumawag sa isang banal na pagtawag. At hindi ayon sa ating mga lakas gawa, kundi ito'y ayon sa akala at biyaya ng Panginoon. Verse 10, ngunit ngayon, sabi diyan, ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So ang mga bagay na ito, mga kapatid, na may kinalaman sa pagtawag ng Diyos, ay pinakita ni Pablo na ang mga pinili at tinawag ay, the point is, mabubuhay ka sa pagsunod sa salita ng Diyos. So na ikaw itawagin, ipinakita ni Pablo na ang paglakad sa pananampalataya ay hindi sa magitan ng ating mga gawa, kundi sa magitan ng paglakad sa katotohanan ng salita ng Diyos. At yan ang karanasan ng iglesia sa ating panahon. We can only live by the word of truth sa ating panahon. Maraming nabubuhay, hallelujah, malayo sa kalooban ng Diyos, sabi ni Jesus, ang kailang mga labi ay malayo sa akin, o malapit sa akin, ang kailang mga puso ay malayo sa akin. We can only say, Lord, we can serve you and we can be thankful sa lahat ng bagay. Being gratitude sa lahat ng bagay because lahat ng bagay pinangyari mo na nagkalakip-lakip sa buhay ng iyong mga banal. Kahit anong karaming pagluha pa ang pinangyari ng Diyos sa buhay mo, the called will be believed. He will believe kung ano yung pinangako ng Panginoon sa kanya na biyaya for His word. Hallelujah. Because tayo tinawag, sabi ni Pablo, tinawag tayo sa isang mataas na pagtawag. I want to read more verses sa ilang mga sandali. Psalm 63 verse 7.
So binibigyan ko lang ng punto rito is yung pagsunod sa kalooban ng Diyos nang tayo ay tawagin. So hindi po isang overnight ang lahat ng mga pangako ng Diyos. Kailangan natin mag-journey, lumakad sa pananampalataya. Psalm 63 verse 7, "For you have been my help, and in the shadow of your wings I sing for joy." My soul clings. So yung clings dito is to follow hard. My soul follows hard after thee. My soul clings to you. Your right hands takes hold of me. So mayroong talagang tinatawag na pagsunod. Pagkatapos ng pagtawag, may paglakad. Kinakailangan maranasan mo yung pagkauhaw sa Espiritu ng Diyos at sa mga katotohanan ng Diyos. Psalms 94 verse 14. "For the Lord will not abandon His people." So ilang beses natin tinalakay yan. Psalms 94:14. "For the Lord will not abandon His people, nor will He abandon His inheritance. For judgment will again be righteous in all, and all the upright in heart will follow it." So hindi maaring hindi tayo lalakad sa pananampalataya. Maaring marami tayong question why. Bakit nangyari ang lahat ng mga bagay? Pero katulad sabi ko sa inyo kanina, just believe and God will fulfill His word. 1 Timothy chapter 6 verse 11. So I hope inyo nasundan. Akin na lamang binibili sa nilang mga bagay. 1 Timothy 6 verse 11. "But flee from these things." So ito yung bahagi ng pagtawag. Separation sa lahat ng bagay. Kung tayo ay nakaranas ng pagtawag ng Diyos, ang buhay natin dapat ngayon ay separated na sa maraming mga bagay. Di ba? Nakikita natin dapat ang ating sarili, malayo ang difference. At malayo, hallelujah, ang kaibahan sa mga bagay ng sanlibutan dahil ang paghahanda ng Diyos ay isang banal na pagtawag sa bawat isa. Ang paghahanda ng Diyos sa iglesia ay isang pagtawag na walang dungis ayon sa kanyang salita. Ang sabi diyan, "But flee from these things, you man of God." So I will speak it to you men and women sa umagang ito. "And pursue righteousness, godliness, faith, love, perseverance, and gentleness." So anong pinapakita ni Pablo kay Timothy? Kailangan mong lumakad sa pananampalataya, Timothy. Kailangan mong pilitin, i-pursue, gawin ang lahat ng mga kaya para makalakad sa katuwiran ng Diyos. Dahil hindi madali, hallelujah, o hindi isang overnight lamang ang isang banal na buhay. Hindi isang madaling makuha ang mga pangako ng Diyos. Kailangan mong tiisin ang maraming mga bagay. Paglakad, sabi dyan, pursue godliness, faith, love, perseverance, and gentleness. Lahat ito ay pangyarihin ng Diyos by His grace alone. Fight the good fight of faith. Kung kinakailangan ay paglaban ng pananampalataya to contend for the faith. Take hold of the eternal life to which you are called and for which you made the good confession in the presence of many witnesses. So, ang aking binibigyan ng point dyan, mula kanina pa sa ating mga binasa, when God called His people, like Abraham, separated from unbelief, tinuruan tayo ng Diyos, magsikap naman tayong lumakad sa pananampalataya, pagtiisan ng maraming perseverance, paglakad sa pag-ibig na mula sa Diyos. Hallelujah. Ang sabi ni Pablo, hindi unfeigned love o hindi pag-ibig na mapagkunwari, kundi pagsikapang ipamuhay ang biyaya ng pag-ibig ng Diyos habang ikaw ay lumalakad sa pananampalataya, living by faith. Hallelujah. Sabi ng salita ng Diyos. At sabi diyan, pursuing the godliness na hindi ito gawa ng tao, ito ay design ng Diyos sa mga tinawag ng Kanyang salita. At hindi natin pag-isikapang mabuhay sa magitan ng kabanalan na ito, mga kapatid, dahil ang kabanalan ay nagmumula sa Diyos. Ang malayang pagkilos ng Espiritu ng Diyos na siya nagpapabanal at naglilinis sa atin by His Word, ay masabi ko, hindi madaling bagay. It is a process. And sometimes, sabi natin binasa kanina, kinakailangan mangyari na ikaw ay magkaroon ng malalim na desire o pagkauhaw. Lord, I will follow it. Sabi ng binasa sa mga awits. Lord, I will pursue it. So ito yung pinapakita ni Pablo to those who are called. To those who are called, you must follow kung anong sinasabi ng Scripture. Diba? At nakakalungkot sa karanasan ng marami sa ating panahon. Not knowing, they're just following what the pastors or what the founders saying.
Pero para sa atin, what the Lord says. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, yun ang aking lalakaran. Because ako'y tinawag ng Diyos sa isang mataas na pagtawag. Hallelujah! At hindi tumaabot natin ng ating sarili, ng ating mga plano, ng ating mga sariling paglakad sa ating mga sariling kalooban. It takes a lot of patience and it takes a lot of grace mula sa Diyos. Well, sa biyaya nito, Panginoon, sa bagay nito, mga kapatid, ang isa sa nagbibigay sa atin ng isang tiyak na pag-asa sa ating pagtawag, well, I can say it's about the word of truth na pinangyari niya sa ating panahon. One time, sabi ko sa inyo, I think last year, marami nagbabasa ng scripture without understanding the word of truth. Pero sabi ko sa inyo, without the Spirit of God, hindi natin maunawaan ang kalooban ng Panginoon. Marami mga churches na nagsisikap gawin ang kalooban ng Diyos. Pero hindi nila maunawaan ang mga plano ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, only the elect will understand. Only the elect shall obtain or will obtain, has obtained the promises. At alam niyo mga kapatid, nakakalungkot ang mga bagay before I will close. Because nakita ko sa inyo ang pagtawag ng Diyos, ang paglakad sa pananampalataya. So ang ilang mga mahalagang bagay is ang word of truth sa ating panahon. I think, na-note ko rin yan before I close. Sa 1 Thessalonians. Pero bago natin basahin yan, nung kami nasa farm last 2 weeks ago kay Pastor Joe, dun sa farm na sa Laguna, sa Liliw, Laguna, ay may ilang mga bagay siya na-share sa amin, kasama Pastor Benji, doon nag-usap kami. Isang araw nakita ni Pastor Aman ng kanyang apo, na apo niya na lalaki, panganay na apo, na lalaki. Isang araw nakita niya, umuwi ng bahay, nakapalda. At ang sabi niya, bakit niya nakapalda? Ang sabi ng bata, ito po yung tinuro sa amin sa school. Sa Australia pala mga kapatid, ay meron ng batas na umiiral, na bahagi na ng pagtuturo sa school, na ituro sa bata ang maraming mga kasarian ng LGBTQ. Hindi ko alam kung meron sa atin dito, pero I think wala pang ganun. Ibig sabihin, bahagi na ng curriculum. Ipakita sa bata na maaaring ikaw ay ganito, maaaring ikaw ay LGB, o ano mga gender. At ang sabi doon, sabi sa na-share ni Pastor Joe, na walang choice ang mga bata, kundi sumunod. Kaya ang naging decision ni Pastor Aman ay pahintuin na lamang sa pag-aaral, kundi mag-homeschooling na lang ang bata because of this generation. Ang sabi ng Scripture, magkakaroon ng total na apostasy, great apostasy sa pagtalikod sa word of truth. Kaya ako binigyan ng diin yung pagtawag ng Diyos because ang pagtawag ng Diyos sa atin ay paglakad sa word of truth. Dahil marami na nagbabago ng Scripture at nagpa-pervert ng katotohanan. Could you imagine, batang-bata pa, ay paunawa na sa kanya na maraming mga gender. At doon pala, mga kapatid, ang mga pinapanganak. For your information, ang mga pinapanganak doon, ang birth certificate ay wala na pong gender na male or female. Because kailangan niyang hintayin ang tamang panahon kung siya ba ay anong bahagi ng gender siya. So, ganun na po kalalim ang kasalanan sa bansa ng Australia. Isang bagay pa kung bakit hindi siya Pastor Aman kumukuha ng license para magkasal. Sabi ni Pastor Joe, why not get some license para ikaw ay makapagkasal? Sa Australia ay mayroon ding batas. Kapag ikaw ay mayroong license para magkasal, ikaw ay abided sa law. At kung mayroong magre-request sa iyo na ikakasal mo na bahagi ng LGBT community, wala kang choice kundi ikasal sila. At yun dahil kung bakit pinili ni Pastor Aman na wag nang kumuha ng license dahil sa ganung batas. At kapag tumanggi ka na ikasal ang mga taong ito na part ng LGBTQ++ community, ikaw ay babawian ng lisensya at mayroong penalty sa iyo. So, nagpahigpit ang labanan sa Espiritu. Kaya ang sabi ni Pablo, we're not wrestle against flesh and blood. Hallelujah! Ang ating paikibaka ay ang mga bagay sa Espiritu sa kahanginan. At para sa akin, sino ang magtatagumpay sa uling mga araw na ito? Sila na mga pinili at tinawag ng word of truth. Hallelujah! Na sabi ni Pablo, ikaw ay ginawa na higit pa sa mga pagtagumpay. Sino ang haharap sa mga bagay na ito na ginagawa ng kaaway para pigilan ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos, ang mga anak ng Diyos na pinili at tinawag.
sila ang binigyan ng kalakasan, kapangyarihan para harapin ang gawa ng kaaway sa uling mga araw. Ang last na verse gusto basahin, tingnan niyo mga kapatid. 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. At dahil naman dito, so listen carefully, magtapos na ako. Dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos. So handa ba kayo magpasalamat sa Diyos sa umaga ito mga kapatid? Na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral. So hindi po ito mga pangaral ng mga denominational churches. Ito'y pure word of the gospel of Christ na ipinangaral sa panahon ni Pablo, na ipinangaral sa ating panahon, na tumawag sa atin, hallelujah, at kung bakit tayo nandito ngayon because of this word of truth. Sa makatwid bagay ang salita ng Diyos, okay, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos. Sino mag-i-amen sa umagang ito? Hindi ka tinawag ni appointed son sa limang araw na ito, so-called appointed son. Ikaw ay tinawag ng salita ng Diyos, ng katotohanan sa limang araw. Hindi po mga churches ang tumawag sa atin o mga denominasyon ng churches sa ating panahon. Lahat tayo ay ibinalik lamang kay Kristo. Hallelujah! Lahat tayo ay biniyayaan lamang ng Diyos nang tayo tawagin, lumakad ka sa salita ng katotohanan. At ang sabi dyan, ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos, na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. So hindi po overnight ang maging isang maayos, malinis, banal na iharap ni Pablo kay Kristo. Sabi niya, kayo ay aking iharap na isang chaste virgin. Pero mangyari yan, kailangan mo nang gumawa ang word of truth sa inyo. Kailangan mo nang gumawa ang katotohanan sa buhay niyo. Whether ito'y mabigat, whether ito'y pagtuturo o pag-asaway ng Diyos, kinakailangan gumawa sa inyo ang salita ng katotohanan. At para sa akin, ito ay para lamang sa mga pinili ng Diyos, para sa mga tinawag ng Diyos. Hindi tayo nagpaparami lamang sa ministry, hindi tayo pamparami rito sa gawain ng Panginoon. Ang word of truth ay kailangan gumawa sa inyo. Mga magulang, mga tatay, mga nanay, mga kabataan, hallelujah! Huwag tayo masyadong complacent sa mga bagay na meron na tayo. Pagsikapan nating lakaran ang salita ng katotohanan sa ating panahon. So ilang mga bagay na ginawa ng Diyos for this purpose. I will close, mga kapatid. I have no time. Pero alam niyo ba, kaya ako sinabi sa inyo kanina that you're so blessed na naging bahagi tayo ng pagtawag ng Diyos, pagpili at pagtawag ng Diyos. So it's not overnight, mga kapatid. Kailangan natin lumakad sa pananampalataya. Kailangan daan natin ng maraming kahit mga struggle pa yan. Ang Diyos ang kasama natin, katulong natin. Pero alam niyo ba, even in the time, sa coming ng Christ, tingnan niyo kung sino yung mga kasama ni Kristo sa araw na iyon. Let's read, punta natin. Revelation 17, verse 14. This will wage war against the Lamb. Itong 10 horns, yung 10 nations sa panahon na yan. This will wage war against the Lamb. And the Lamb will overcome them because He is Lord of lords and King of kings. And those who are with Him, hallelujah, sabi dyan, are the called and chosen. At dinagdagan pa ng Panginoon, ang mga tinawag at mga pinili ay mga tapat na mga anak ng Diyos. Sino ang kasama ni Kristo sa kanyang pagbabalik? Sa kanyang muling pagdugtong sa Mount of Olives sa panahon na yan, na ang Panginoon yung umalis, sabi ng anghel, hallelujah, kung paano ang anak ng tao yung umakyat, nakita niyo umakyat, ay ganoon din siya, tutungtong dito sa ibabaw nito ng Mount Olives. At bago mangyari yun, hallelujah, ay pinakita na ng Panginoon kay Pablo, ay kay John, na ito yung mga kasama ni Kristo, hallelujah, sa kanyang pagbabalik, ay yung mga pinili before the foundation of the world. At mga tinawag, hallelujah, at dinagdagan pa ng scripture, ito yung mga tapat sa aking salita. Hallelujah! Ito'y napakasarap na biyaya ng Diyos to be a part of this blessed calling ng Panginoon. Hallelujah! Hindi natin kayang, hindi natin kayang lumakad ng buong pagtatapat kung walang biyahe na kikilos sa atin at walang pag-ibig ng Diyos na gagawa sa atin at kung walang Spirit ng Diyos na gagawa din sa atin, hindi tayo makakalakad ng pagtatapat sa mga salita ng Diyos. But the Scripture says, ang mga kasama ni Kristo sa araw na yon, when He's coming back sa kanyang bansang Israel, ay mga tinawag, pinili at mga tapat. Ito yung mga men and women of God na bahagi ng mga pinili ng Diyos before the foundation of the world. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid. At yun dahilan, ang mga nabasa natin sa aklat ng Ephesians kanina sa ating teksto, ay napakasarap namnamin ang mga bagay na ito.
Nang tayo piliin ng Panginoon, ang kanyang plano para sa iyo is maging isang banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. At ang pagtawag daw sa atin, sabi ni Pablo kay Timothy sa Saint Thessalonian, tinawag niya tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo upang magkamit ng kalwalhatian ng ating Panginoon. Ano sabi ni John? We shall see Him as He is and we will be like Him. Kung ano siya ay magiging gayon din tayo. Well, hindi po napakadali. Kailangan natin magpatuloy sa pananampalataya. Tayong lahat ay magsitayo at tayo magpasalamat sa Panginoon. Ating palapakan ng Panginoon mga kapatid for His glorious word sa ating kalagitnaan sa umagang ito. At ang Diyos ang magdagdag ng marami pang mga bagay. At akin lamang nilagpasan nila mga bagay. And Lord willing, balikan natin next time sa mga pagkakataon. Let's bow our heads for a moment. Panginoon Diyos, misa pa kami ay nagpupuri at nagpasalamat for your word. Salamat po Diyos sa patuloy na pagbubukas ng ilang mga bagay. Maring sa ilan hindi na bago ang mga bagay nito o Diyos, but I believe Panginoon, ang iyong salita ay nanatiling sariwa pa rin sa amin. Nanatiling malakas pa rin itong gumagawa o Diyos. Hallelujah. At patuloy na nag-i-encourage sa bawat isa. Lord, totoong napakasarap Panginoon balikan ng mga scriptures at makita ang iyong dakilang plano, ang hiwaga ng iyong kalooban, at sino kami, Panginoon, upang biyayaan mo ng mga ganitong mga dakilang bagay. Sino kami na bahagi ng isang tahanan na maaring naging pasaway sa nakalipas na panahon, na nabuhay ng malayo sa kalooban mo, Diyos, naging manamba ng mga Diyos-Diyosan. Pero ang salita mo ay katotohanan, mayroon ka mga pinili, and eventually, may mga tinawag ka sa huling mga araw, O Diyos. And that's why we're here today, Lord God. Hallelujah! Ang tanging magagawa namin ay ibalik lamang sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasalamat, O Diyos. Purihin ka. Salamat sa iyong kadakilaan sa buhay namin. Hallelujah! Salamat sa iyong mga dakilang plano sa buhay ng bawat isa. Hallelujah! Hindi na sayang ang mga panahon na lumipas, O Diyos. Hallelujah! Ang aming mga magulang maaaring nabuhay din sa maraming mga struggle sa tahanan. Hallelujah! Sabat hindi napigilan ang iyong plano sa buhay ng bawat isa. Eventually, O God, ay pinalitan mo kami for this purpose. At ikaw ay aming pinupuri at pinapasalamatan, O Diyos. Hallelujah! Minsan, Panginoon, ay akin ay tatanong, bakit hindi ang aming mga lolo't lola ang tinawag mo, O Diyos? O ang ilang mga bahagi dito sa iglesia. Maaaring hindi ganoon ang karanasan. Subalit siya na tinawag mo ay meron siyang biyaya. Hallelujah! At meron siyang nakita na biyaya mula sa iyo, Diyos. And that's why kasama namin siya, kasama ko siya ngayon na maglilingkod sa iyo at magpupuri at magpapasalamat sa iyong biyaya, O Diyos, na siya ay nakabahagi, ang bawat siya ay nakabahagi sa pagtawag na ito, O Diyos, sa uling mga araw. O purihin ka, mga banal. Salamat sa iyong mga salita at salamat din, O Diyos, sa patuloy na pangungusap at pagpapahayag. Maaring, O Diyos, sa mga bagay, hallelujah, ay maaring hindi pa naabot, lalo ng mga kabataan. But I pray, O God, itaas mo ang aming pananampalataya sa mga panahon na ito. Dagdagan mo pa ang aming kapahayagan at pagkaunawa sa iyong kalooban. Hindi kami taga-sanlibutan, kami ay galing sa iyo, O Diyos. Kami ay mga pinili at tinawag sa uling mga araw. Hallelujah! Tinawag mo kami and nakaranas ng total separation sa mga bagay na hindi na sa iyong salita, O Diyos. O purihin ka, salamat sa patuloy na iyong paggawa sa buhay ng iyong mga banal. Purihin ka, O Diyos, salamat sa mga salita, salamat din sa bawat isa. Purihin ka sa malaya na pagkilos ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. At ikaw lamang aming itataas at luluwalhatiin. May you bless once again, Lord God, your word. And may you bless the hearts of your people. At kami patuloy lamang, Panginoon, magpupuri at magpapasalamat sa iyo. At magbabalik lamang sa iyo ng kaluwalhatian, kapurihan sa mga sandaling ito. Ang lahat ng bagay na ito ay sa tanging pangalan lamang ng Panginoong Kristo Jesus, aming Panginoon. Can we say Amen?